이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 요한계시록 3장 14절부터 22절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos mula sa Aklat ng Pahayag, chapter 3, verse 14 to 22. 우리 한 절씩 교도하겠습니다. Salitan po nating basahin. 라오디게아 교회 사자에게 편지하라. 아멘이시오 충성되고 참된 증인이시오 하나님의 창조의 근본이시니가 이르시되 Alam ko ang mga ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit. 내가 이같이 미지근하여 뜨겁지도 아니하고 차지도 아니하니 내 입에서 너를 토하여 버리리라. Sinasabi mong ikaw ay mayaman, sagana sa lahat ng bagay at wala nang kailangan pa. Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kahabag-habag, dukha, bulag at hubad. 내가 너를 고난하노니 내게서 불로 연단한 금을 사서 부요하게 하고 흰옷을 사서 입어 벌거벗은 수치를 보이지 않게 하고 안약을 사서 눈에 발라 보게 하라. Sinasaway ko at pinapalo ang lahat ng aking minamahal, kaya't maging masigasig ka, pagsisihan mo at talikuran ang iyong mga kasalanan. 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng karapatang umupo sa tabi ko sa aking trono, tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayong katabi ng aking ama sa kanyang trono. 함께 읽으십시다. Sabay-sabay po tayo. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 아멘. Amen. 마음 문을 두드리시는 하나님이라는 제목으로 이 시간 말씀을 받겠습니다. Ngayon po tatanggapin natin ang mensahe na may pamagat, ang Diyos na kumakatok sa pintuan ng ating puso. 요한계시록을 메시지를 주시는 이제 주님이 제일 먼저 7 교회를 향한 메시지를 먼저 주셨습니다. At ang Panginoon na nagbibigay ng mensahe ngayon mula sa Aklat ng Pahayag, una nagbigay siya ng mensahe para sa 7 iglesia. 7 교회라 하면 아담이 이제 목회했던 교회부터 시작해서 제일 마지막 교회까지 모든 이 교회를 총망라한 교회입니다. Makita natin ang 7 iglesia na ito yung kumakatawan dun sa unang iglesia na pinasimulan ni Adan hanggang sa huling iglesia maitatag hanggang sa katapusan ng mundo. 그래서 7 교회를 향한 메시지 중에 마지막은 꼭 귀 있는 자는 성령이 하시는 말씀을 들을지어다라고 말씀을 하세요. Kaya nga sa huling bahagi ng ating binasa o huling talata, sinabi ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. 그 7 교회 중에 오늘은 이제 마지막 7번째 라오디게아 교회를 향한 메시지입니다. At isa sa 7 simbahan o iglesia na ito, ang pinakahuli, ngayon ang simbahan o iglesia ng Laodicea. 본래 라오디게아 교회는 num바라는 여인의 집에서 가정교회로 시작된 교회였을 것입니다. At sinasabi nga na ang Laodicea Church, ito ay nagpasimula doon sa bahay ni Nympha bilang isang house church. 골로새 4장 15절에 보면 라오디게아에 있는 형제들과 num바와 그 여자의 집에 있는 교회에 문안하고라고 기록되어 있어요. Kaya sa Colosas 4:15, nakasulat doon, binabati ko ang kapatid sa Laodicea na si Nympha at ang iglesyang nagkakatipon sa kanyang tahanan. 그래서 근본은 이제 아시아 두란노 소원에서 에베소 두란노 소원에서 2년 코스로 신학교를 운영했던 두란노 소원 사도 바울의 사역의 결과라고 보면 돼요. At makikita natin ito na ito yung isa sa mga resulta ng ministeryo ni Apostol Pablo na may 2 taong nagturo siya doon sa Tyrannus Hall. 여기에서 특별히 이제 라오디게아 교회는 자기들이 부족함이 없다. 이렇게 얘기를 했습니다. At sinabi nga ng church na ito, ng Laodicea, na wala silang anumang kakulangan. 우리가 부족함이 없다라는 이 고백을 하는 두 부류의 고백을 우리가 들어볼 수 있어요. At dito ay makikita natin ang kapahayagan ng 2 tao. 한 사람은 이렇게 말할 수 있습니다. 나는 부자다. 부유하고 부족한 것이 없다. At may isang tao na magsasabi, ako ay mayaman at wala akong anumang kakulangan. 그러나 다윗은요. 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다 고백했어요.
Gayman si David, sinabi niya, ang Panginoon na aking pastol, hindi ako magkukulang sa anuman. 부족함이 없다는 같은 고백이지만 그 이유가 다르고 결과도 다릅니다. Makita natin na magkatulad yung kanilang confession o kapahayagan na hindi sila nagkukulang sa anumang bagay, ngunit ang dahilan nito at resulta ay magkaiba. 다윗은 영육간에 부족함이 없었습니다. Makita natin kay David sa kapwa spiritual at physical hindi siya nagkulang. 그러나 이 부자나 라오디게아 교회나 부자 청년이나 일단 재산은 많은 것 같은데 결국은 가난하게 이를 데 없었습니다. May makita natin na ang Laodicea City man o ang mga mayayamang tao, isang aspeto lang ng walang kakulangan. Ito yung physical lang na kanilang pinahayag. 그래서 우리가 첫 번째로 좀 다뤄봐야 될 게 라오디게아 교회는요. 소문난 라오디게아 자체가 소문난 부자 도시였습니다. At sa pinakaunang punto na ating mensahe, ang Laodicea, ito ay sinasabi na napakayamang lungsod. 어느 정도 부자였냐면요. AD 60년경에 큰 지진이 그 지역에 일어났는데 이 라오디게아와 그 주변 도시들이 다 무너졌죠. Makita natin noong taong AD 60 ay dumating ang napakalakas na paglindol at lahat ng mga lungsod ay nangasira. 그때는 로마 치하에 있기 때문에 로마 이 정부에서 이제 지원을 많이 해주지요. At dahil nga sila ay nasasakupan ng Roma, andun ang pagsuporta nito sa mga lungsod na naroroon. 근데 라오디게아는 얼마나 부자였던지요. 다른 도시들은 다 지원을 받는데 라오디게아는 로마의 재정적인 지원 없이 도시를 재건했다고 역사에 기록되어 있어요. Ngunit gaano kayaman itong city o lungsod ng Laodicea na nakasulat sa kasaysayan na naitayo nilang muli ang kanilang lungsod nang walang suporta galing sa Roma. 특별히 라오디게아는 이제 세 가지 분야가 크게 발달되어 있죠. 금융, 양모, 의료 분야입니다. At ang Laodicea din, ito ay maunlad na lungsod at talagang maunlad ito sa tatlong aspeto katulad ng makita natin sa pinansyal o pananalapi, sa produkto ng lana at medisina. 그래서 그때 당시 이제 각 나라별로 서로 이 유통 화폐 구조가 서로 달랐기 때문에 이제 라오디게아에 와서 이 부자들이 모여들고 이 금융을 서로 이제 금으로 바꾸기도 하고 이렇게 각자의 이 재화를 바꾸는 금융 중심지였습니다. Nakita natin na dahil nga ito'y mayaman sa maraming mga produkto, ganito sa pananalapi, maraming mga mayayamang tao ang nagtitipon dito at nakikipagkalakalan. 오늘날도 이제 홍콩 같은 데는 금융의 중심지지요. At kalintulad ng Hong Kong na kinikilalang isang financial center. 거기에다 라오디게아는 이제 양모로 검은 이 양들을 많이 키워서요. 검은 양털을 가지고 이 만든 이 옷이 아주 유명한 당대의 비싼 명품이었습니다. At marami rin silang mga alagang tupa noon kung kaya't nakakalikha sila ng mga damit galing sa wool o yung lana na tatawag nilang trimita. At ito'y napaka-mamahalin na produkto na kanilang pinagbibili. 그래서 당대에는 이제 이 라오디게아에서 나오는 트리미타라고 불리는 이 비싼 양모 옷을 입어야 이 부자요 멋쟁이라고 소리가 들었어요. Kaya nga tinatawag ng mga tao yung Laodicea na trimitaria kung saan nakakalikha doon ng mga produktong yari sa balat ng tupa. At ito nga ay balahibo ng tupa at ito'y mamahali na yung mayayaman lang nagsusuot nito. 그래서 당대에 이제 이 많은 세계 사람들이요. 라오디게아를 트리미타를 만드는 지역이라는 뜻에서 트리미타리아라고 그랬습니다. At dahil nga ito'y nakakalikha ng produkto ng trimita, nangyari sa balahibo ng tupa, ito'y tinawag na trimitaria. Ang lungsod 그만큼 na ito. 유명했죠. At ito'y talagang kilala. 그러면서 라오디게아에는 이제 이 의학학교, 의과대학이죠. 의학학교가 있었는데 사람들이 의사로 훈련받기 위해서 멀리서도 유학을 왔어요. Sa Laodicea ay meron ding kilalang medical school kung saan maraming galing sa ibang mga bansa ang dumadayo upang mag-aral ng pagkadoktor sa lungsod na ito. 그러면서 그 의학대학에는 특별히 안과가 제일 유명했습니다. At sa larangan ng medisina, sila ay kilala pagdating sa ophthalmology o yung panggagamot sa mata. 그래서 이제 라오디게아에서 제조하는 이 안약이 아주 유명하고 비쌌어요.
At napakamahal at kilalang kilala rin yung kanilang gamot sa mata. 이런 요인들로 인해서 라오디게아는 이제 엄청 부유한 도시였고 그 영향이 이 교회에도 영향이 미쳐서 라오디게아 교회도 부유한 교회였습니다. At dahil nga mayaman ang Laodicea City, yung kayamanan nito yung nagbigay ng malaking impluensya sa church, kung kaya't yung Laodicean Church ay mayaman din. 이런 배경을 알고 오늘 17절 말씀을 주님이 왜 하셨는가 잘 봐야 돼요. At nalalaman na natin yung background dito ngayon at tutunguhin naman natin yung verse 17. 우리 17절 한번 다 함께 합독해 보십시다. Minsan nating basahing sabay-sabay ang verse 17. 네가 말하기를 나는 부자라 Sinasabi mong ikaw ay 부유하여 mayaman 부족한 at sa 것이 lahat ng 없다 bagay 하나 wala nang 이 kailangan pa. 곤고한 Ngunit 것과 hindi mo nalalaman ikaw ay 가련한 kawawa, 것과 habag-habag, 가난한 tuktok, 것과 kulang, at 눈먼 suwat. 것과 벌거벗은 것을 알지 못하는도다 그랬어요. Amen. 이제 이렇게 주님이 라오디게아 교회를 향해 말씀하시면서요. 두 번째 우리가 이제 알아야 될 게 다른 교회는 칭찬도 많이 들었는데 라오디게아 교회는 칭찬은 없고 책망만 받았던 교회가 라오디게아 교회였습니다. Ang talata nga na ito ay mensahe ng Diyos para sa Laodicean Church. At sa pangalawang punto na ating mensahe, ano ba yung naging problema ng simbahan na ito na yung ibang mga church pinuri ng Panginoon pero sila ay sinaway lamang. 그러면 여러분도 우리 교회가 주님이 칭찬하실까 아니면 책망하실까를 생각하면서 이 메시지를 받아야 돼요. Ano din naman sa pagtanggap natin ng mensahe ngayon, ay tingnan natin ang ating mga churches. Ito ba ay makakatanggap ng papuri o pagsaway mula sa Diyos? 라오디게아 교회는 이제 7 교회를 향한 메시지 중에 제일 상태가 안 좋은 이 상황이었어요. Masasabi natin na yung kalagayan ng Laodicean Church ay pinaka malala o matindi kaysa dun sa 7 mga church. 칭찬은 없고 책망만 하시면서 무엇보다 주님께서요. 너를 내 입에서 토해버리고 싶다고까지 말씀하셨어요. Dahil sa halip na papuri, pagsaway ang tinanggap nila mula sa Diyos at higit pa dito sinabi ng Panginoon na nais niya silang isuka. 왜냐하면 그들의 영적 상태가 뜨겁지도 않고 차지도 않았기 때문입니다. Dahil yung spiritual na kondisyon o kalagayan nila, hindi sila mainit, hindi rin sila malamig. 여러분 온천 물은 좀 뜨거워야 되잖아. Diba? Kung ikaw ay nasa bukal, dapat mainit 그래서 핫스프링이라고 그러는 거예요. o hot spring na tinatawag. 그럼 이제 일반 이 마시는 물은 좀 차가워야 돼요. At yung naiinom naman ng tubig, ito'y malamig. 근데 라오디게아는요. 자원이 많이 풍부한데 물이 부족했어요. Makita natin na lahat ay mainam sa lungsod ng Laodicea, ngunit sila ay kulang sa tubig. 그래서 이제 이 주변 가까운 곳에 히에라볼리 온천수가 있고 골로새 쪽에는 이제 이 산에서 내려오는 이 냉수가 풍부했어요. Kung kaya sila ay gumawa ng kanal na magsusupply sa kanila, una patungo sa Hierapolis, na supply naman ito ng hot spring na tubig. At mula naman doon sa Colossae, ay nakakakuha sila doon ng malamig na tubig galing sa bundok. 근데 거리가 한 10km에서 10 한 2, 3km 이렇게 멀리 떨어져 있었죠. At kung may ito'y 10 kilometro, ito'y malayo ang source ng tubig. 그래서 그 먼 데를 수로를 이제 그때 당시 이 수로를 만들어 가지고 이렇게 물을 옮겨 왔습니다. At makita natin na may dinadaanan o lagusan ang tubig na ito bago makarating sa kanila. 근데 수로를 따라 이 라오디게아까지 한 10km를 쭉 오다 보면요. 온천수가 다 식어 가지고 뜨겁지 않게 돼요. At galing doon sa pinaka-source ng hot spring, napakainit nito, pero dahil 10 kilometro yung dadaanan ng tubig, ay lumalamig na ito, hindi na mainit. 콜로세의 냉수도요. 쭉 오다 보면 이제 온도가 올라가지고 미지근해요. 차지도 않고. At ganun din naman yung source ng malamig na tubig galing sa bundok, kapag nadaanan na nito yung mataas na temperatura, ay umiinit na ito, nagiging maligamgam na. 근데 주님이 그 상황을 이렇게 잘 이해하기 쉽게 예를 들어 말을 하면서 라오디게아 교회 영적 상태가 그렇다는 거예요. Sa madaling salita, para maunawaan ng Laodicea Church, sinabi ng Panginoon o inihambing niya yung spiritual na kondisyon nila sa maligamgam na tubig. 사람의 영적 상태는요. 우리 마음 생각 중심의 이 영적 상태는 우리 말과 행동으로 나타나요.
Ang spiritual na kondisyon ng isang tao na mula sa puso niya o sa isip niya, ito ay nakikita sa kanyang pananalita o sa pagkilos niya. 근데 라오디게아 교회는 처음에는 뭐 주님을 영접하고 믿음 생활을 했겠지만은 점점 이제 이 돈이 많아지고 돈 중심이 되고 나 중심이 되고 이런 상태에 다시 빠져들어갔어요. Noong una, ang Laodicea Church ay tumanggap sa Panginoon at mainam yung pananampalataya nila, ngunit sa pagdami ng kanilang kayamanan, nahulog sila sa pagiging nakasentro sa sarili at sa pera o material na mga bagay. 여러분 이제 사람이요 나 중심으로 돌아가고 돈 중심으로 돌아가면요 교회로서 사명을 감당할 수가 없어요. Pag ang isang church ay nanumbalik sa pagiging nakasentro sa sarili o sa material na bagay, hindi na nito magagampanan yung misyon niya bilang isang church o simbahan. 하나님이 제일 미워하시는 상태가 나 중심 상태요 교만의 극치가 나 중심 상태입니다. At ito nga yung pinakaayaw ng Diyos, yung pagiging makasarili o yung pagmamataas ng isang tao. 내가 나의 주인 된 상태가 원죄요 영원한 지옥 형벌을 받아야 될 죄예요. Kung ikaw yung Panginoon ng iyong sarili, ito yung orihinal na kasalanan na magbubulit sa iyo sa impyerno. 왜냐 나는 하나님의 것이요 하나님의 형상이었기 때문입니다. Dahil ikaw ay pag-aari ng Diyos at nilikha ka sa larawan ng Diyos. 근데 라우디가 교회가요 사람이 차라리 예수 그리스도 모른다고 믿음 없다고 하면 그럴 줄이라 알 텐데 예수 믿는다 하면서도 나 중심의 삶을 살고 있었던 거예요. At maaring ang Laodicea Church, ipayag na lang nila kung hindi talaga sila nananampalataya sa Panginoon o hindi sila nangahawak sa Panginoon Kristo, ngunit sila ay tumanggap na sa Panginoon, ngunit namumuhay silang nakatuon sa sarili. 일곱 교회를 세대주의로 해석하는 이제 사람들은 이 라오디게아 교회가 오늘날 현대 교회, 말세 교회라고 얘기하기도 하지요. At sinasabi rin na ang kalagayan ng Laodicea Church ay katulad ng modern na churches na meron tayo ngayon. 거기에 우리를 한번 대입해 보면요. 오늘날 교회가 나중심이라는 말이 얼마나 무서운 말인지 모르고요. 그냥 당연한 것으로 나중심으로 살아요. At ngayon, maging sa loob ng churches, hindi nila alam kung gaano katindi yung salitang pagiging nakasentro sa sarili at parang normal na lang ito sa kanila. 그 모습은 주님께서 이제 뭐라고 말씀하시냐? 이 내 입에서 너를 토해버리고 싶다고 말씀하세요. Ngunit ano yung sabi ng Panginoon sa kanila? Nais ko kayong isuka. 예수 믿는 것도 아니고 세상에 속한 것도 아니고 Hindi kayo nananampalataya sa Panginoon Kristo na ganap at hindi rin naman kayo kabilang na ganap sa mundo. 예수 그리스도를 주인으로 모셨다고 하면서도 실은 내가 나의 주인 노릇해. Sabi niyo tinanggap niyo ang Panginoon Kristo, ngunit sa katotohanan kayo yung Panginoon ang sarili niyo. 그래서 열왕기상 18장 21절에도요. 너희가 어느 때까지 둘 사이에서 머뭇머뭇하려느냐? 여호와가 만일 진짜 하나님이면 그를 따르고 바알이 만일 하나님이면 그를 따를지니라고 지금 엘리야가요 호통을 칩니다. Kaya sa unang hari, 18:21, lumapit sa Elias at sinabi sa taong bayan, hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung si Yahweh ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod. 오늘날도 그와 똑같은 어조로 우리가 오직 그리스도 중심으로 가느냐 오직 나 중심으로 가느냐 이 둘 중에 하나를 택해야 돼요. Maaari din tayo mamili sa dalawa. Una, magiging nakatuon lang ba tayo kay Kristo o nakatuon tayo sa sarili natin. 그럼 우리가 세 번째로 중요한 대목은요. 어느 누구나 인생의 목적은 구원받는 것입니다. At sa pangatlo, ang layunin ng buhay ng bawat tao ay maligtas. 이 육신의 삶을 살면서 그리스도와 세상 사이에서 머뭇거리며 허송하는 것만큼 위험한 일이 없어요. At wala nang iba pa na mas mapanganib o delikado sa isang tao na pinagpipilian pa niya sa pagitan ni Kristo at ng mundo kung nasan siya. 왜냐 오늘 내가 살고 있긴 하지만 내일도 내 것이라고 말할 수 있는 사람은 없어요. Dahil walang tao na makakapagtakda ng mangyayari sa buhay niya sa araw na to hanggang kinabukasan. 오늘 저녁에 나를 불러가실 수도 있는 거예요. Pwede akong tawagin ng Diyos ngayong gabi. 그러면 한 번뿐인 우리 인생에서요. 주님이 우리에게 가장 원하시는 게 뭡니까? At dito sa nag-iisang buhay natin, ano ba yung nais ng Diyos sa atin? 내가 나의 주인된 것 회개하고 주인된 나를 죽이고 예수 그리스도를 구주로 모시고 열심히 따르는 게 하나님이 원하시는 거예요.
Ang nais ng Panginoon ay magsisi tayo sa pagiging Panginoon ng ating sarili at tanggapin natin si Kristo bilang ating tagapagligtas at sumunod tayo na masigasig sa Kanya. 그걸 극명하게 오늘 계시록 3장 19절에 말씀하시잖아요. Ito yung sinasabi sa pahayag 3:19. 그래서 라오디게아 교회에게 하신 충격적이고 무서운 주님의 책망, 이건 라오디게아 교회를 향한 주님의 사랑이 있기 때문에 나온 거예요. Kahit makikita natin na nakakabigla, andun ang nakakatakot na pagsaway ng Panginoon sa Laodicea Church, ngunit ito'y mula sa pag-ibig ng Panginoon para sa kanila. 주님은 사랑하시는 자를 책망하시고 징계하십니다. Sinabi nga ng Panginoon na sinasaway niya at pinapalo ang lahat ng kanyang minamahal. 그러면서 라오디게아 교회를 향해서요, 이 주님께서 열심과 회개를 명령하십니다. At ano yung dalawang bagay na iniutos ng Diyos sa Laodicea Church? Una, sila ay magsisi at pangalawa ay maging masigasig sila. 열심을 내라는 명령과 회개하라는 명령은요, 내가 나의 주인 되어 사는 것을 속히 회개하고 지속적으로 열심을 내서 그리스도 예수님을 주로 믿고 따르라는 거예요. At ang sinasabi nga dito na maging masigasig at magsisi sila mula sa pagiging Panginoon ng kanilang sarili at masigasig sila na isuot ang Panginoon Kristo at lumakad kasama siya. 근데 더 심각한 문제는요, 17절과 같이 자신의 근본 문제가 뭔지 지금 모르는 거예요. Makikita natin yung pinakamatindi na kalagayan nila sa talatang 17. Ang Panginoon ay kumakatok sa pintuan ng puso, ngunit hindi nila ito nalalaman. 내 모든 문제 해결하시고 부활하신 예수님이 지금 내 마음 밖에 서서 두드리시는데 전혀 감지하지 못하고 사는 거예요. Kumakatok ang Panginoon sa labas ng pintuan ng ating puso, ngunit hindi sila nagpapasalamat sa bagay na to. 그래서 주님은 그들이요 스스로 나는 부자다 이렇게 말하는데 주님은 아니다, 가난하다 말씀하세요. At sa kanila nga, sinasabi nila na sila ay mayaman, ngunit sinabi ng Panginoon, hindi, kayo ay kahabag-habag. 그들은 명품 트리미타 옷을 입으며요 좋은 옷을 입고 꾸미고 자랑하지만 주님은 벌거벗었다고 말씀하세요. Sinabi nila na sila ay nararamtan ng luxury item na trimita o yari sa wool, pero sabi ng Panginoon sila ay hubad. 그들은 이제 안약을 자랑하면서요 자신만만하게 살았는데요. 주님은 그들이 앞을 보지 못한다고 말씀하십니다. At sinasabi nila na meron silang mainam na palagi sa kanila mata upang makakita sila ng malinong sinabi ng Diyos sila ay bulag. 이게 오늘 우리의 문제라고 볼 수 있어요. At maaaring makita natin ito na problema din natin ngayon sa kasalukuyan. 여러분의 문제가 무엇입니까? Ano ba ang inyong problema? 가난입니까? Ano ba yung inyong kahirapan? 대인관계 갈등입니까? Conflict ba kayo sa ibang tao? 문제는 수만 가지 문제가 있겠죠. Sa mundo na ito, napakaraming hindi mabilang na problema. 그러나 사실 문제는 딱 하나예요. Ang totoo, iisa lang ang problema. 하나님 거절하고 떠나 내가 나의 주인 되어버린 게 문제예요. Rebelde ang tao sa Diyos, napahiwalay at naging Panginoon ng sarili niya. 내가 나의 주인 된 게 원죄요. 내가 나의 주인 된 것 때문에 수만 가지 문제가 오는 거예요. Dahil sa pagiging Panginoon ng sarili o orihinal na kasalanan, dito nagmula lahat ng mga problema. 근데 그 근본 문제는 하나예요. 하나님 거절하고 떠나 내가 나의 주인 된 게 문제예요. Tinagi natin ng Diyos, nahiwalay sa Kanya, tumuon tayo sa ating sarili. 이 문제를 그리스도 예수님이 해결하셨어요. At ang problema na ito inilutas ng Panginoon Jesucristo. 그래서 문제도 하나예요. 답도 하나예요. Isa lang ang problema, isa lang din ang sagot. 그러면 결론적으로 주께서 알려주신 문제 해결 방법이 뭡니까? At sa ating conclusion, ano yung paraan na ibinigay ng Panginoon bilang kalutasan sa mga problema? 지금 나중심에 빠져 자기만족과 착각에 빠진 무지한 교회가 라오디게아 교회였어요. Nakita natin ang Laodicea Church, ito nga ay doon ng kanilang pagka-ignorante o pagkamangmang na sila'y naging sapat na sa kanilang sarili, ngunit mali ang kanilang pagkaunawa. 주님은 그들을 사랑하셨어요. 문제를 해결할 수 있도록 방법을 확실히 알려주십니다. Ngunit dahil mahal sila ng Diyos, ibinigay ng Panginoon ang solusyon sa kanilang problema. 거기에 이제 계시록 3장 18절 아니요. Di ba dito'y makita natin sa payag 3:18? 내가 너를 권하노니 내게서 불로 연단한 금을 사서 부유하게 하고 흰 옷을 사서 입어 벌거벗은 수치를 보이지 않게 하고 안약을 사서 눈에 발라 보게 하라.
Sabi niya, kaya nga pinapayo kung bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin sa akin ng puting damit upang iyong isuot at matakpan na nakahihiya mong kahubaran. Bumili ka rin sa 주님께 akin ng 가면 gamot na papahid sa iyong mata upang ikaw ay makakita. 주님은 우리의 모든 문제를 해결하셨어요. Nilutas na ng Panginoon ang lahat ng ating problema. 그리고 그걸 내게 적용시켜 주시기 위해서 부활하사 지금 마음은 밖에 서서 두드리고 계세요. At para ito nga ay i-apply sa ating buhay ang kaligtasan na ito, kumakatok siya sa pintuan ng ating puso. 이 주님을 내가 나의 주인 된 것 회개하고 이 주님을 나의 구주로 영접하면 아담과 함께 선고받은 영원한 지옥 형벌에서 사면 복권됩니다. Tatanggapin mo ang Panginoon at magsisisi ka sa pagiging Panginoon ng iyong sarili, maglilingkod, ikay patatawarin ng Panginoon at maabsuelto ka sa kaparusahan na wala hanggang impyerno. 사면 복권되어 하나님의 자녀가 되는 신분과 권세를 받게 됩니다. Absuelto ka sa kasalanan mo at mapapanumbalik ang pagkakilala mo bilang anak ng Diyos. 이러면서 우리를 하나님의 레벨로 올리시면 모든 가치 있는 것을 주님으로부터 얻을 수가 있어요. At itataas tayo sa level ng Diyos na yung ating halaga ay matatagpuan natin sa Panginoon. 그럼 뭔 돈으로 가서 삽니까? At anong salapi na mayroon tayo na ipambibili natin? 이사야 55장 1절에도요. 너희 목마른 자들아 물로 나오라. 돈 없는 자도 오라. 너희는 와서 사 먹되 돈 없이 값 없이 와서 포도주와 젖을 사라고 말씀하셨어요. Sabi dun sa Isaiah 55 verse 1, narito ang tubig, sabi ni Yahweh, kayong mga nauuhaw, ang mga walang salapi lumapit din dito. Bumili kayo ng pagkain at ito'y kainin ninyo. Bumili kayo ng alak at gatas kahit walang salaping pambayad. 그래서 18절 말씀에서 밝힌 이 자신의 영적인 가난과 벌거벗은 것과 눈먼 것을 주님께 와서 해결받으라는 거예요. Yan sa verse 18 ng ating scripture, sinabi doon, lumapit tayo sa Panginoon upang malutas sa ating spiritual na kahirapan, kahubaran at pagkabulag. 우리가 자신의 영적인 실상을 바로 알고 주님께로 돌이켜 주님께 들어가면 주님을 모시면 모든 문제는 해결되는 것입니다. At kung tama na maunawaan nila yung spiritual na realidad o kalagayan nila at manumbalik sila sa Panginoon, ang lahat ng problema nila ay malulutas. 근데 라오디게아 교회의 문제 핵심은 뭡니까? Ano yung pinaka-sentro ng problema ng Laodicean Church? 오늘 현대 교회 교인들의 문제 핵심은 뭡니까? Ano rin yung pinaka-sentro ng problema o sanhi ng problema ngayon ng kasalukuyang mga churches? 그들의 마음 중심에 주 예수 그리스도가 계시지 않는 거예요. Sa sentro ng kanilang puso ay wala ang Panginoong Hesukristo. 교회는 나를 위하여, 돈을 위하여, 건강을 위하여 종교 행위로 나오는 것뿐. 주인은 나예요. At ang ginagawa lang nila ay dumadalo sa church sa relihiyosong pamumuhay para sa sarili nila, para sa pera, para sa kalusugan. Pero sa katotohanan, sila yung Panginoon ng buhay nila. 그래서 라오디게아 교회나 오늘 우리 교회나 문제의 핵심은 주님 없이 내가 주인 되어 사는 것입니다. Kaya yung pinaka-sanhi ng problema ng Laodicean Church, maging ng ating mga churches ngayon, wala ang Panginoon sa kanila at sila yung Panginoon ng sarili nila. 주님 없이도 괜찮다고 착각하며 사는 겁니다. At namumuhay ka na mali ang pagkaunawa mo sa ilusyon na okay ka lang kahit wala ang Panginoon. 혹시 일주일에 한 번 드리는 주일 예배 때 예배 안 가고 다른 데 가면 큰 돈을 벌 수 있다. 그러면 예배 포기하고 그 돈 벌러 갑니다. Na marahil yung minsan na nga lang sa isang linggo na pagdalo mo sa simbahan, kung may pagkakataon pang may pagkakakitaan kang malaki, ay mag-a-absent ka at doon ka pupunta. 주님보다 주님이 내게 주신 말씀보다 돈이 더 좋은 거예요. At tinuturing mo mas mainam pa yan kaysa sa Panginoon o kaysa sa pagsamba mo. 그게 돈 중심이라고 그래요. Ito'y pagiging sentro sa pera. 여러분, 우리는 사람입니다. At makita natin na tayo ay tao. 본래 하나님의 형상으로 하나님 우리를 지으셨어요. Yung sa orihinal na kalagayan, nilikha tayo sa larawan ng 그래서 Diyos. 언제 어떤 상황에서든 하나님과 함께 해야 되는 게 사람입니다. Kaya't ang tao kailanman saan man ay dapat na mamuhay kasama ang Diyos. 그런데 우리가 하나님께 반역하여 마귀의 거짓말을 붙들고 나중심 상태, 마귀의 종으로 전락돼 버린 거예요. Nagrebelde tayo sa Diyos, pinanghawakan ng kasinungalingan niya, naging Panginoon tayo ng sarili natin at inalipin tayo ng Diablo. 그래서 계시록 3장 20절 우리 마음문을 놓고 하시며 주님이 말씀하십니다. Kaya ang sasabi ng Panginoon na kumakatok sa pinuan ng ating puso sa Pahayag 3:20. 벌지어다 내가 네 마음문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그로 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라.
Sinabi nga ng Panginoon, ako'y kumakatok sa labas ng pintuan, sino mang dirinig na aking tinig at ako'y pabubuksan, ako ay papasok at kakain akong kasalo siya. 이건 불신자한테 주시는 말씀이 아니에요. Hindi ito mensaheng ibinibigay sa mga hindi lang mananampalataya. 지금 교회에 와 있는 라오디게아 교인들을 향해서 지금 주님이 주시는 말씀이에요. Ito yung mensahe na binibigay sa mga miyembro ng Laodicean Church. 그래서 종교, 기독교에 관해서 조금 아는 사람들에게는 이 메시지를 많이 주지요. At dun sa may kaunting kaalaman patungkol sa pagsampalataya, alam na nila yung mensahe na to. 우리의 모든 문제를 주님이 완전 해결하시고 부활하사 지금 내게 오신 거예요. Ganap na nilutos na ng Panginoon ang lahat ng ating problema, nabuhay siyang muli at kasama natin siya ngayon. 이 주님을 내가 구주로 영접하고 주님 안에 들어가면 이제 주님과 더불어 먹고 주님은 나와 더불어 먹으시겠다고 말씀하셨어요. At kung tinanggap na natin ang Panginoon, tayo ay nasa Kanya na ang Panginoon ay nasa atin at kasalo natin siya sa hapag. 하나님과 함께 그리스도와 함께 식사하는 것은 전체의 삶을 하나님과 공유하는 거예요. At ang pamumuhay kasama ang Panginoon, pagkain kasama ang Panginoon, ibig sabihin ito yung buong buhay mo. 예를 들어서 다윗과 제일 친했던 사람이 요나단입니다. Katulad ng malapit na kaibigan ni David na si Jonathan. 그런데 전쟁터에서 죽었어요. Ngunit namatay siya sa isang labanan 이제 다윗이 왕이 됐습니다. at naging hari si David. 근데 요나단의 아들 무비보셋이 이제 피난 가다가 이 떨어져 가지고 다리를 다쳐서 쩔뚝거리고 몸이 불편해요. Then makita natin na si Mephibosheth na anak ni Jonathan, isang labanan siya rin ay nagkaroon ng problema sa kanyang katawan. 그 다윗이 그 무비보셋을 찾아서요. 이제 왕궁으로 데려왔습니다. At siya nga ay tinulungan ni David at dinala siya sa palasyo. 그리고 무비보셋에게 너는 오늘부터 항상 나와 함께 식사하는 사람이다. At sinabi ni David, mula ngayon, ikaw ay makakasama ko na sa pagkain. 왕과 함께 식사하는 것은요. 이제 이 최고의 배려였어요. Makita natin yung pagkain kasama ang hari, yung palang doon nalutas na lahat sa kanyang buhay. 여러분 세계 이 투자의 귀재 이제 워렌 버핏인지 이분이요. 자기하고 함께 식사하도록 공모를 하면 몇십만 불씩 내고 식사를 해요. At isang mayamang tao na kapag kasama mo siyang kumain, talagang napakalaki ng babayaran. 이제 주식 투자하는 것이나 뭐 이제 부자 될 수 있는 비법을 좀 전수받기 위해서 그렇게 비싼 돈을 내고 함께 식사하는 거예요. At yung mga mayaman na nais ding makihati sa kanyang kayamanan, talagang nagbabayad sila ng mahal para lang makasama siya sa pagkain. 근데 여러분 왕도 아니고 우리의 모든 문제 해결하신 그리스도 하나님과 함께 우리가 식사하는 거예요. Hindi lang ang hari, kundi ang lumutas ng lahat ng ating problema, ang Panginoon Kristo, ang kasama nating kumakain. 창조주 하나님이 구원주 그리스도가 나와 함께 하시는 거예요. Ang Diyos na manlilikha at ang tagapagligtas na si Kristo ay kasama mo ngayon. 그러면서 나와 더불어 먹고 마시며 나와 함께 하시기를 원하십니다. At nais nga ng Panginoon na makasalo natin siya at makasama sa ating buhay. 그럼 우리가 결단을 해야 되겠죠. Kaya dapat tayong magkaroon ng desisyon o 이게 resolusyon 회개하여 주님을 구주로 영접하는 거예요. na tayo magsisi at tanggapin ng Panginoong Hesukristo bilang ating Panginoon. 근데 한번 영접했으면 주님께 나의 모든 관심을 고정시키고 항상 주님을 따르는 삶을 살아야 되는 거예요. Matapos na tinanggap mo yung Panginoon, dapat magpatuloy ang buhay na nakafocus ka sa Kanya at lumalakad kasama siya. 제일 나쁜 사람이요. 주님을 구주로 영접했다는데 주님과는 상관이 없고 그래서 제껴버리고 내가 주인 돼서 사는 게 제일 나쁜 사람이에요. Pero yung pinakamasamang tao, tinanggap niya na yung Panginoon, pero muli isasantabi niya at siya na naman ang Panginoon ng buhay niya. 여러분은 예수 그리스도를 구주로 영접한 줄 내가 압니다. Alam kong tinanggap niyo na ang Panginoong Hesukristo. 그러나 이 시간 다시 한번 주 예수 그리스도를 나의 구주로 온전히 모시고 항상 영원토록 함께하기를 원하시는 분은 아멘 하시기 바랍니다. Ngunit muli, tatanin ko sa oras na ito kung nais natin na si Jesus yung maging Panginoon natin, magpawalang hanggan at makasama sa ating buhay, sumagot tayo ng amen. 이게 가장 중요한 거예요. Ito'y napakahalaga. 그래서 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 하신 거예요. At sinabi nga na ang mga may pandinig
ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. 그럼 우리의 모든 문제는 해결되고 우리의 모든 삶의 레벨이 하나님과 같은 레벨로 올라서며 하나님의 일을 하는 단계로 들어가는 거예요. Nalutas ang lahat ng ating problema at inakyat na yung level natin sa level ng Panginoon at kasama natin gumagawa ang Panginoon. 항상 주님과 함께하는 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon naway laging kasama nyo ang Panginoon. 기도하십시다. Ay manalangin. 우리의 마음 문을 놓고 하시는 주님을 온전히 구주로 모시기를 원합니다. At sa Panginoon na kumakatok sa pintuan ng aming puso, nais naming ganap sa lahat ng panahon ay maging Panginoon ka namin, tanggapin. 종교 행위로 영접하는 것이 아니라 실제 상황으로 주 예수 그리스도를 저희의 구주로 온전히 영접합니다. Hindi sa relihiyosong paraan kami tumatanggap, ngunit nais namin na tunay gawin kang Panginoon na aming buhay. 그래서 내가 절대로 나의 주인 노릇하지 않게 하시고 주님이 저희를 온전히 주관하여 주옵소서. Na hindi na ako kailanman maging Panginoon na aking sarili, ngunit ang Panginoon sa Kristo na. 이를 위해서 우리의 모든 관심이 주님께 고정되어질 수 있게 하옵소서. Tulungan niyo po kami na ituon ang aming buong pansin sa inyo, Panginoon sa Kristo. 주께서 주시는 말씀을 굳게 붙들고 성령의 충만함을 항상 누릴 수 있게 하옵소서. Hoy, matibay namin panghawakan ng inyong salita at lagi mong ibigay sa amin ng kapuspusan ng Banal na Espiritu. 남은 육신의 삶은 주님의 동력자 되어 전도와 선교에 방향 맞추게 하옵소서. At sa natitirang buhay namin, maging kamanggagawa niyo po kami, maimatch ang direksyon ng buhay namin sa pag-ebanghelyo at pagmimisyon. 감사하며 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. 아멘. Amen.